Tuna lindol ang Negros Occidental kanina bago mag-alas 5 ng umaga. Ay sa ulat po ng US Geological Survey na italang sentro pagyanig sa layong 100 at 26 na kilometro sa kanluran, hilagang kanluran ng Dumaguete City. Lakas na, no? Isang tahanan naman para sa mga turtle at tortoise ang makikita sa Southern California kung saan ang isang dating bahay bakasyunan ginawang turtle haven. Puno ito ng mga temperature-controlled greenhouse na may mga hardin, green space at cacti para sa mga pagong na galing India at Pakistan. Karamihan sa mga pagong na iligtas mula sa illegal animal trafficking at tinuturing na endangered na, gaya ng radiated at plowshare tortoise. Ang cute. Turtle. The hair in the tortoise. Isang kakaibang karera naman ang pinagkaguluhan sa bansang Germany. Ito ang bunny hop. Isang karera ng mga kuneho sa isang racetrack kung saan kailangan nilang lumundag sa mga harang o hurdle sa daan. At hindi raw ito para sa mga basta-bastang kuneho lang. At ang mga kalahok talagang maituturing na atleta. Ang nakakatuwa pa sa mga cute na kuneho racers ay ang kanilang pangalan na galing sa fictional characters at mga sikat na personalidad. Merong Sir William, Giancarlo Clooney, Flournoy de la Cour at ang race favorite na si Snoopy. Sa pagtatapos ng karera, tinanghal nga na kampyon ang kunehong si Snoopy! Dodo. Yay! Go, Snoopy! Ang kulelat yung kuneho ko, si Dodo, kulelat. Aso, oo. Pero baka mukhang Snoopy kasi Oo, kasi spotted. gano'n. Pero baka Yan, siyang oh. aso eh. Kulay niya. Ang cute, talagang pet siya. Cute! At narito naman ang maagang showbiz balita ng cute na si Luan D. Luan? Pareho! Ay, Miss Yellen. Good morning po mga kapuso. Fresh from Hollywood po ang chika ko sa inyo today. Hollywood actress na si Halle Berry tumawag sa emergency number na 911. Ito po ay matapos siyang makakita ng isang lalaking umaaligid sa kanyang tahanan sa West Hollywood, California. Ito na ang ikalawang pagkakataong tumawag si Berry sa 911, pero tuwing dumarating ang mga otoridad, wala na ang lalaki. Hinala po nila ay posibleng isang paparazzi ito na gusto siyang kuhanan ng litrato o ang kanyang anak na babae. Samantala, kahapon po ay ibinalita namin sa inyo na nanganak na nga ang former Spice Girl member na si Victoria Beckham ng kanilang first ever baby girl ni football star David Beckham. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang pangalan ng baby ni na Victoria at David? Yan ang sinagot mismo ni David sa Facebook kung saan sa pinost niyang status, sinabi niyang happy and proud siya sa pagdating ng daughter niya na si Harper 7 Beckham. Ipinanganak si Baby Harper 7 bandang 7:55 ng umaga noong linggo sa Los Angeles na may timbang na 7 pounds and 10 ounces. Cute! May pag-asa ngayong umaga dahil ito na po mga kapuso ang ating hinit panahon. Meron po tayong dalawang low pressure area. Yung isa po nasa 1,020 kilometers east po yan ng Northern Luzon at yung isa naman po ay nasa labas pa. Ito yung medyo mas malakas na LPA, no? Pwede daw po itong maging bagyo, yung nasa labas na tatawagin daw po itong Hana kung sakasakali. Ayan. At yung low pressure area, nakaka-apekto po yan sa Northern and Central Luzon. Pati rin po hanging habagat, nakapalubyan po yan sa hanging habagat. Hangin po na dumaraan sa mga karagatan ng Timog Kanlurang Pilipinas sa madalas na warm and moist. Makakaranas po ng madalas sa pag-uulan, maulap na kalangitan, mga kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pag-init at pagkulog. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa, kasama na po ang Metro Manila, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay maulap na may pulo-pulong mahinang pag-uulan. Ang ating pong sunrise ay 5:34 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:30 ng hapon. Narito rin po ang mga temperature and weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Thank you, love. Samantala, buti na lang po talagang nahuli na ang napakalaking crocodile sa Palawan na sinasabing kumain daw ng isang mangingisda doon. At para hindi na nga siya makasakit pa, dinala na po sa Palawan Crocodile Farm ang sinasabing pinakamalaking buwaya ng kanyang lahi. Kaya eto at ibibida naman natin ang kanyang mga kaanak
sa isang crocodile park na binisita ni Mother Sue sa Pasay City. Mother, kamusta ang mga buhaya natin dyan? Okay naman sila dito. Mamaya pa ang session na. Pero ready na sila. Meron kami mga manok na nakasabit dito para makita nyo na gaano ka powerful yung mga buhaya when they try to get up like that. I think yung sa Palawan na nahuli nila, I think it's a saltwater crocodile. These are freshwater Philippine crocodiles na endangered sila. So, hindi yan sila pwede gawing mga bag, alam nyo na, di ba? Kaya i-feature natin, alamin natin, kikilalanin natin kung ano yung mga characteristics nitong freshwater crocodile na to at kung kaya nila talunin ang manok na meron ako dito. Yeah. Ayan. Magiging exciting ang umaga natin dito at mamaya meron tayong makakasama si Dr. Nielsen Donato and we'll find out more about the differences ng iba't ibang klaseng crocodile kasi syempre lahat sila crocodile yung pangalan pero katulad ng binanggit nyo kanina merong saltwater tapos ito naman merong freshwater crocodile. Tsaka sila po ba ay talagang nakakatakot sa tao or ibig sabihin mang-aatake ng mga tao? Yan po ang alamin natin mamaya sa pagbalik natin dito sa Davao Crocodile Farm dito lang ko sa Manila, sa Pasay City. Back to you, girls, and Igan. Ayaw kanin yung manok ni Susie, mukhang busog. Mukhang kabibigay lang ng pork barrel. Okay, para sa kompleto at walang kasing umaga, tambay lang dito sa Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka